Good day to everyone. This is Jeff again with Kapwa Moto TV, and for today's video vlog, magpe-perform tayo ng brake cleaning para sa ating Honda Click 125i. But before that, let's roll the intro. Okay guys, before we start, just want to introduce yung mga tools na kailangan natin, no? So far, ito pa lang yung alam kong tools na gagamitin natin sa pagbaklas ng brake cleaning, no? So we need a screwdriver and also long nose. Just necessary lang naman to. Socket 17 siguro hindi mo na yan. And 14mm na T-wrench or socket, kung may socket kayo, mas maganda. And 10mm na socket or T-wrench. And socket wrench. The reason why meron tayong 17 dito and also itong puller, because we were going to try na ilinisin yung stator or yung magneto ng ating Honda Click 125, no? Depende kung sisipagin ako kasi medyo matrabaho siya at matrabahong gawin kasi yun, mga kakapwa, no? Pero try natin kung hinanda ko na din siya. So that's the tools so far na kailangan natin para doon. So ayun guys, dito tayo sa part na to ng motor. Dito sa may right side ng motor tayo mag-start since nandito yung brake. Kailangan natin na baklasin itong mismong tambucho niya or itong muffler niya. And kailangan natin tanggalin ng 10mm dito sa may ilalim bago natin ma-access yung mismong gulong, no? Since nandito na rin tayo, na-mention ko kanina na subukan natin linisin din yung stator niya. Nandito yung banda. So nandito tayo mostly, dito tayo sa may right side, no? So start na natin, nabaklasin itong Honda Click 125. Okay guys, para ma-access natin yung ating tambucho sa ilalim is kailangan naka-center stand tayo, and then also iladagdag din natin yung side stand, and then itatabingin natin siyang ganun. So don't worry, hindi siya mabubuwal dahil nga naka-lock in position siya dahil nakaipit yung center stand and also yung side stand. Kaya kahit na galaw-galawin mo yan, hindi yan mabubuwal. Okay guys, not sure kung nakikita ninyo, no? So yung 10mm na doon sa magkabilang so yung nandan dyan sa may paligid ng tambucho, yan yung mga babaklasin natin para matanggal natin yung tambucho, no? So yun guys, natanggal na natin siya. So make sure na andito pa rin tong brace na to, no? So may access na tayo ngayon dito sa mga bolt na to. 14mm. So additionally pala kailangan natin ng 24, no? Ito yun. So para dito. So as you can see mga kakapwa, no, umiikot siya pagka iniikot din natin yung gabi. Pero ang diskarte dyan is ipreno nyo lang yung likod, i-handbrake nyo, then yun, tapos pukpukin natin ng martilyo. Yan. Yung nut niya. Tapos tanggalin natin ang lubusan tong nut na to. By the way guys, kailangan din natin pala tanggalin yung tire hugger, no? Para tuloy natin ma-access yung mismo itong bar niyang ito. So yun, natanggalan natin siya, no? Sabi natin to. Ayan. So smooth siya yung pagtanggal natin kasi nilagyan natin ito ng grasa dati. So lalagyan natin ulit mamaya. So ito yung bushing niya. And ayan, may bushing pa siya dito pero hindi na natin siya gagalawin, no? Baklasin na natin to. At bago natin mabaklas, is tanggalin muna natin yung handbrake. And then luwagan natin yung mismong preno dito, no? Tatanggalin natin siya para mawala yung tension. Tinanggal ko na yung doon sa likod. Luluwagan mo lang naman yun eh. Pagkaluwag mo yun, mawawala na yung tension ng preno dito sa gulong.
So ngayon, hilahin na natin siya. Yan. So ayan na yung ano natin. Medyo marumi na siya. Kaya pala medyo hindi na siya kumakapit nung nagra-ride ako, no? Lilinisin natin ngayon to. Pati rin din ito. Medyo makapal pa yung ano natin. Yung brake pad natin o brake shoe. Pwede pa siguro yan kasi may kamahalan din ang brake shoe, no? So linis-linis muna tayo. Pero bago yun, babaklasin ko to. So ito siya. So lilinisin na rin natin to. Pati rin ito. So yan. Pinunas-punasan ko lang siya. Then mamaya-maya bugayin natin naman ng CVT cleaner para matanggal yung mga totally debris na nakakapit. So wala tayong brake cleaner, pero pwede na rin itong CVT cleaner ni Kobe, no? So makikita nyo naman medyo malinis, no? Kasi regular kong nililinis itong brake ko kasi malaki ang nagiging impact niya sa preno kapag laging nalilinisan. Kasi napapansin ko pagka bagong linis lagi, malakas ang preno. Kasi ang daming nagrereklamo na ang brake drum daw is mahina. Well, kung hindi naaalagaan, talagang hihina yan. Basta tumulo lang ng tumulo. Ayan. Ayan, malinis na siya. So, yun mga kapwa, no, na linis ko na yung ating preno. And also, yung mga singit-singit na rin, no? Nilinis ko na rin since nabuksan ko na rin, nagkaroon na rin ako ng pagkakataon. So, nilinis ko na rin yung singit-singit na hindi ko nadudukot pagka naglilinis ako. Ngayon naman, lilihahin naman natin ito. Pero hindi naman natin siya pupudpurin talaga, no, mga kapwa. Ang gagawin lang natin is lilihahin lang natin siya hanggang sa lumitaw lang yung ano niya. Or mawala lang yung nandun sa top niya na madulas. Ayan. Lihahin lang natin. Tapos punasan na lang natin. Ayan. So ayan. So, medyo gumaspang na siya, nawala na yung makinis niya sa ano. No? So ilalagay na natin ito mamaya. Okay mga kapwa, no, hindi ko muna inilagay yung ating mga yung preno and then also yung gulong dahil mas madali kapag babaklasin na rin natin tong stator. Subukan ko lang siyang baklasin pagka medyo sinipag-sipag ako, talagang i-full cleaning ko siya. Pero sa ngayon, i-check ko na rin siya kung talagang marumi na siya kasi marami na rin siya napuntahan, siguro mga 5,000 kilometers na rin yung natakbo niya bago nung huli ko siyang nilinis. So try natin linisin. So kailangan ako ng 8mm na socket para matanggal natin tong cover. So tatlo pala siya mga kapwa, ano. Pero hindi pala siya dito sa may banda rito. So yan. So ngayon, alam ko meron tong 1, 2, meron pa dito sa ilalim eh. So 3, 4. 4 na 10mm, tsaka 1, 2, 3. Tatlong Phillips screw naman. So, baklasin ko lang, no? So, kailangan natin ng 10mm. So, ayan mga kapwa, no? Nabaklas ko na siya ng lubusan, no? Tapos, sinumpalan ko na lang yung hose dito kasi tumutulo siya ng kulan. Sayang naman yung kulan at tumutulo. So, medyo bago pa naman yun nung huli tayo nagpalit, no? So, ngayon naman is babaklasin ko na to. Itong tatlong digits na to. Walang pangontra to, pero madali lang naman yan kasi hindi naman siya masyadong mahigpit. Ang diskarte ko dito noon is ginaganon ko lang. Yan o. Tapos yung kabila, ganun din. Papaluin mo lang siya ng konti. Ayan o. Ganun natin dito. Ayan o. Yan na lang yung diskarte dito. Mga iba dito nahihirapan eh. Tumutulo pa to, no? So 17 ito. Gagamit tayo ng white wool. Mapapansin nyo na kulay black na to dahil napinturahan ko na to nung nakaraan na blackness ko to, no? Gagamit tayo ng 17. Ito na ang ating white wool. Gamitin natin itong
hindi matatalim kasi baka madamage yung stator sa loob. Para dito, so kumuha ko ng tubo to extend our yan. So, madali ang trabaho. Dito na natin gagamitin yung ating may wagang puller, no? So, ang pagkabit nito is counterclockwise. So, sa humigpit. Yan, okay na siya, no? Lagyan natin to. Still the same. 17. Kailangan pa rin natin yung white tool natin, no? Yan. Pag narinig nyo na yung tunog na yon, that's the indication na natanggal na sa tension yung mismong magneto, no? Tapos tanggalin na natin siya. Laan natin siya ng dahan-dahan. Yan. So, ito na siya. So, medyo marumi na nga siya. Pwede na lang nabaklas na natin. So, linisin ko muna siya, tapos mamaya kabihin natin. So, ayan ang pinunas-punasan ko lang siya since malinis pa naman yung dati. Hindi ko nababaklasin sa likod. Pero gagawin ko na lang is bugahin ko na lang ng WD-40 dun sa likod. So, ito yung WD-40. So, bugahan ko lang. Ayan mga kapwa, nabugahan na natin siya ng WD-40. Honestly, hindi WD-40 yung ginamit ko, pero all-purpose, pa din siya, yung parang all-purpose oil. Anton naman siya. Pero ganun pa rin yung purpose niya sa WD-40. Okay na rin yun. Makita nyo, matingkad na yung kulay. At nung in-sprayan ko kanina, lumalabas po, tumutulo yung mga dumi. So, wag nyo siyang gagamitan ng brake cleaner tsaka ng CVT cleaner, no mga kapwa. Kasi mababakbak yung yung balot nitong magic wire na to. Kasi may balot yan, kaya tinawag na magic wire. Pag nabakbak yun na, magkakaroon na siya ng grounded at hindi na magpa-function na maayos or hindi na gumana or magiging grounded na yung mismong magneto niya, no? So wag yung gagamitan ng mga ganon or even alcohol. Dapat WD-40 lang, ha? Nalinis na natin itong magneto. Okay pa to, hindi ko pa muna papipinturahan. Pero siguro sa susunod pipinturahan ko na ulit kasi medyo nag-ano na siya, no? Nag-fade na yung kulay, pero at least wala siyang kalawang, no? So ayan. Tapos ito na yung fan. So pinanglinis ko lang sabon tsaka tubig tsaka detailing brush at saka yung toothbrush na hindi na ginagamit, no? So ayan. Malinis na siya. Ito rin, malinis na rin. Ayan. Kakabit muna natin yung magneto. Then mamaya na natin ikakabit itong sa preno naman, no? So yun, kabit na natin siya. Okay mga kapwa, naikabit ko na yung radiator, no? Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ikabit kasi yung camera nakaharang sa work area ko, no? Anyway, naikabit ko na siya, nailagay ko na yung tornilyo, pati na yung mga hose niya. Ilalagyan ko na lang to ng coolant, then yun na. Ikakabit naman natin yung mismong preno. So yung mga kapwa, hinayaan ko na nilagyan ko ng refilling mask doon sa mismong upper na, no? Dahil for sure na ihigop pa itong nasa radiator niya ng coolant dito sa reservoir. Kaya nilagay ko siya sa sobra sa upper. Sigurado mababa pa yan. Daan ko ng tools ngayon. Yan. Saan natin ng digis. So ito yung ating grasa na high temp na top 1. High temp to. High temp grease. Lagyan natin ng konti. Konti lang. Para huwag naman yung masyado marami, no? Saktong-sakto lang na dumulas. Pati na rin itong stem na to. So, ilalagay na natin ngayon yung preno. Kaya nakikabit na natin. Madali lang siyang kabit kaso nakaharang lang sa work area kaya tinigil ko lang yung filming, no? Yan, kakabit ko na to. Nakikabit ko na yung dalawang tornilyo dito. Ito na lang. The same thing, bago natin na ipitan to, kailangan naka-handbrake yan. Pero bago yun, ikakabit ko muna yung preno niya, no? So ngayon, ipitan na natin dahil naka-handbrake na rin siya. Hindi natin ulit yung tubo.
Ano? So yun, kinakabit ko na yung tambutso mga kapwa, no? So sa paglagay nito is, diskarte dito, ilalagay nyo muna ito, pero wag nyo masyadong sikipan para meron lang mahawak or nakapatong siya, no? Kasi ganoon, mai-align natin sa doon sa loob. Ayan, marunong ito na. Isa pa dito. Ayan, okay na. Ipitan na lang natin yung mga ibang maluwag pa. So, ilagyan na natin yung dito. So, yun. Ikabit na natin. Yun na lang ang tire hugger niya. Pero bago yun, papandarin ko muna siya ng mga ilang minuto para pahigupin ko ng coolant yung radiator natin. Para na sa ganon, ma-refill ko pa siya kung kinakailangan i-refill. And paandarin muna natin siya for a few minutes. Then, tingnan natin yung coolant kung bababa yan o hindi. Ngayon guys, after mga ilang minuto ko siyang pinaandar, tapos binomba ko ng binomba, bumaba nga yung liquid coolant niya dito sa may reservoir. So, hinigop niya na papunta dun sa loob, sa radiator at saka sa makina. So, tatakpan na natin siya ngayon and then mamaya update ko kayo. So, yun mga kapwa, natapos na nga natin siya. Nakikita nyo naman na naikabit na natin lahat ang mga dapat natin ikabit dito sa Honda Click natin. So, natapos na natin linisin yung stator or magneto and then also yung brake cleaning. Dahil nga sa mga ilang rides na pinuntahan natin, nagpunta na tayo ng Zambales, nagpunta na tayo ng Pantabangan, nagpunta tayo ng Bataan, naramdaman ko na talagang humihina yung preno niya. Kaya nga, napagdesisyonan ko na linisin yung preno. At since nalinis na natin yung preno, yun yung the best time na tanggalin na rin natin itong gilid dito, no? Yung sa stator niya. Kasi mas madali yung work area mo pagka nakabaklas lahat. Kaya sinabay ko na siya. So ngayon, wala na akong problema. Problema ko na lang is yung gulong kasi medyo pudpud na yung gulong natin. So, i-update ko kayo pag nagpalit din ako ng gulong. And I hope na may natutunan kayo dito sa aking video vlog na ito. Once again, this is Jeb again from Kapwa Moto TV. Have a nice day po.